Hindi na po mauulit, Miss Cara. Tumulo ang luha niya. Para akong nahimasmasan sa sinabi ko. Agad akong tumayo at pumasok sa aking private room. Napasandal ako doon at madiing pumikit. Weak, Cara. Bumalik ako ng aking opisina. Wala na doon si Clarissa. I took my phone on the table and dialed. We are even now. Clyde's number. He's not picking up. Of course, he was busy chasing Danny. Clyde, I need some help. I dial Ryder's number. Nakailang ring yon bago niya sinagot. Hingal na hingal ito. Dinig kong suntukan sa boxing bag sa background. Kaya sigurado ako na nasa gym ito. Hindi ka naman siguro kinidnap ng Leander na yun, ano? Panimula ni Ryder. Napangiti na lang ako. Hello to you too, kuya. Sarkastikong komento ko. His cups. What is it, sis? Tanong niya sa akin. Kakapalan ko ng aking muka. I need him. Bati na ba tayo? There. He laughed genuinely. What do you want? Stop doing that and state your business, Cara. Sumeryoso ng boses niya. If I know, nakataas pang kilay niya. I need help. Nauutal kong tugon. Dinig kong pagbuntong hininga niya. What? Tell me what you need. Naiirit ang tanong ni Ryder. I need men to kidnap and torture Leander. Pigil ang paghinga ko. Hindi agad kumibo si Ryder. You won't get any help from me, Cara. I know you're in pain. But the only way to get even with Leander is to make him jealous slowly. Agad pinutol ni Ryder ang tawag. But I am grinning. Ryder was right. Make him jealous. Pumasok ako sa aking private room at nagbihis. Makikipagkita ko kay na Kendra at sa anak niya to begin my plan of revenge. I wore skinny jeans and a bandage crop top. I put on enough makeup for an afternoon meeting. Changed my lipstick to matte blue. Nang makontento na ako sa aking itsura, agad akong lumabas ng aking opisina. I tapped Clarice's table. Nag-angat ito ng tingin. Yes, Miss Cara. Come with me. I've got a meeting with Lombardi, remember? Tumayo siya at kinuhang tablet, ang bag niya at nagpatiunang naglakad pa elevator. Napataas ang kilay ko. It's not gonna happen if she's waiting for an apology for what I said earlier. Tahimik na binaybay namin ang daan papuntang Rothstein Hotel sa Makati. Nang makarating kami doon, agad sumunod si Clarissa sa akin. Pagbukas ng waiter sa VIP room, nanlaki ang aking mga mata. Arif had cuts and bruises all over his face. Nakakunot ang aking noo. Puno ng katanungan ang aking mga mata ng palipat-lipat sa dalawa. The sophisticated Kendra was no more. She was wearing a simple dress. What the hell happened to you? Nakatutok ang aking mga mata sa kanya. He smirks. Napatingin ako kay Kendra na may kinakalikot sa kanyang telepono. Inilapag niya yun sa harapan ko. Stay away from Cara, Arif, or I will kill everyone in your league. Dinig kong banta ni Leander at nagpaulan ng sunod-sunod na suntok kay Arif. Napatakip ako ng bibig. He is a monster. I tried calling Danny after what happened, but I was unable to reach her. It's been a week now. Sinalakay ako ng aking konsensya. Hindi ko alam na aabot sa ganitong mangyayari, but the extent was too much. I have already messaged Braylon in an attempt to locate her, but nothing. Someone is blocking the search. Oh God, what have I done? Miss Cara, Mr. Lombardi Jr. po nasa labas, hinihintay na kayo. Imporma ni Clarice. Tumangulang ako at sinuri ang aking pambisig na relo. Saktong 12:00 na. This is our first date. Leander is having a meeting at the Rothstein Hotel now. That's our first mission. Thanks to Kendra. Well, my initiation into their coterie was a success. I fulfilled my end of the bargain. Inilahad ni Harip ang kamay niya sa harapan ko. Nang pinagbuksan niya ako ng pintuan, I smiled sweetly. I was on a live telecast on social media. I paid someone to do it for me. Thank you, baby. Pinalambing ko pa ang boses ko. I have mic on me. Harip is genuinely smiling. Nang tuluyan na akong nakalabas, yumukod ito sa akin at bumulong sa aking tenga. Can we make it real? We are powerful couple. Don't you agree? Lumapad ang mga ngiti ko. I'll make sure every angle is captured. Hinampas ko pa ang taas ng dibdib ni Arif na tila nagustuhan kong sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang balian siya ng buto. Sinasamantala niya ang sitwasyon. Isinukbit ko na ang kamay ko sa braso niya at pumasok na kami sa hotel. Pagdating namin sa kanilang magarang restaurant, sinalubong kami ng isang waiter. Tumingin ako sa paligid.
Hindi mawala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung saan ang camera dito na kumukuha sa nagaganap sa amin. Tanaw ko agad si Leander na abala sa kausap niya. Doon ako nagpaturo malapit sa table ni Leander. I was grinning inside my head. Biglang nag-on ang malaking flat screen sa bandang unahan ng restaurant. Nakita ko ang aking footage sa labas ng hotel kanina. Ang bawat kilos ko na nakasunod ang camera. Akala mo reality show. She's beautiful indeed. How was she, Leander? Dinig kong tanong ng kausap ni Leander. Hindi pa niya kami nakikita. Lumingon si Leander sa TV. I saw his fist clench and his jaw tightened. Bigla na lang tumayo si Leander at kwinelyohan ang kausap niya. Lalo pa itong ngumisi. What did you say? Madiing tanong ni Leander. Is she good in bed? Walang ano-ano humandusay ang lalaki at putok ang labi nito. Agad nilapitan ito ni Leander at walang habas na sinipa sa tiyan. Naawa ako sa lalaki. Tanto ko! Pero wala itong naririnig. Agad kong hinawakan ang braso niya. Napalingon siya sa akin. His pupils dilated. He was filled with anger in his eyes. Kara, paniniguradong tanong niya. You're killing an innocent man. Kita kong tumingin ito sa sahig kung saan duguan ng lalaki. Bigla na lang akong niyakap. You're here. Bulong nito. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Nang mahimasmasan siya, itong kusang bumitaw sa akin. Dalawang gwardyang lumapit sa amin at inaya si Leander na sumama sa kanila. Samantalang ang lalaki ay may bumuhat na medic. No, Kara, please. Napakunot ang noo ko. This is the other Leander I had mastered. Nilapitan ko siya dahil nagpupumiglas ito sa dalawang security guards. Mula sa kung saan isang lalaking nakaputi ang nagturok ng kung ano sa leeg ni Leander. Hindi ko alam kung maaawa ako sa kanya or what. But still I need to make him pay. Nawalan na ako ng ganang kumain. Iniwan ko na si Arif at lumabas ng hotel. Nagtaksi ako pa uwi ng pabalik sa aking opisina. Biglang sumama ang aking pakiramdam. Sa hindi ko malamang dahilan. While I was in the taxi, Leander's face appeared. Apparently he was jealous. But if you look deeper, he seemed to be suffering. So naaawa ka na matapos kang lokohin? Kutsa ng mahaderang utak ko. Ma'am, dito na po tayo. Magalang na imporma ng driver. Nagmulat ako ng aking mga mata para suriin ang paligid ko. Huminga ako ng malalim at nag-abot ng bayad. Wala si Clarissa sa table niya nang dumating ako. Pero buhay pa ang computer niya. Pumasok ako sa aking private room at naghubad ng damit at sumampa sa kama. Parang umiikot ang paligid ko. Agad kong isinubsob ang mukha ko sa unan. I felt like spinning. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Agad akong pumasok sa banyo para maglinis ng katawan. I felt warm. Naglagay ako ng maligamgam na tubig sa tub at bubble bath. Nang lampas kalahati iyon, agad akong lumublob. Heaven! Kulang-kulang 30 minutos din akong nagbabad. Sinuot ko ang roba na nakasabit sa likod ng pintuan. This is the first time I'm going to stay here for a very long time. Ayokong umuwi. Paglabas ko ng banyo, agad kong kinuha ang remote para i-on ang TV. I want to see the headlines. Kinuha ko rin ang aking telepono. Tad-tad ng tawag yung mula kay Rem, Ryder, Clint, Christian, Arif, and unregistered number. Anong meron? Una kong binuksan ang mensahe ni Clint. Kara, where the hell are you? Rem was worried too. Baby sis, mas maaga ata ako mamamatay sa pag-aalala sa'yo. Insert puppy eyes emoji. Ryder. Kara, I will be a murderer again and again if something happens to you. Insert angry emoji. Arif, I am an ideal boyfriend and husband material. You just left without saying a word. Insert crying emoji. Christian, we are even now, Kara. Unlisted number calls. My phone is untraceable. I know they will simply ask Braylon to do the tracking and ping my location. But of course, I know better. I threw my phone on the bed. Montreal downfall, live. My eyes widened when the headlines appeared on the TV screen. Footage ang pinapanood ko. Gumuho ang 7th-story hotel building. I smiled. Agad kong kinuha ang telepono ko sa ibabaw ng kama at nagtipa ko ng mensahe para kay Scarlett. Well done, Scarlett. Agad kong pinindot ang send. Everyone who helped Leander hurt me has gotten what they deserve. Pinatay ko ang TV at dumako na sa mini fridge. Puro juice at bottled water lang nga nandito. Kumakalam na ang sikmura ko. Hindi ako nagtanghalian dahil sa ginawa ni Leander. Pagtingin ko sa wall clock lampas 7:00 na ng gabi.
Kaya naman gutom na ako. Tumunog ang phone ko. Mama is calling. Nag-aalangan akong sagutin yon. Pihadong sesermonan na naman ako. Pero kung hindi ko naman sasagutin, pihadong mag-aalala na naman yun sa akin. Hello, Ma? Kara, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka mahagilap ng mga kapatid mo? Nasaan ka ba? Kumain ka na ba? Anong oras ka uuwi? Teka nga, bakit ako hinahanap? Ano ako, bata? Pero hindi ko na naisatinig yung kay Mama. Baka makurot ako sa singit. Mama, calm down. I am fine. Nandito ako sa istasyon. Sumama ang pakiramdam ko kanina kaya dito ako dumiretso. Malumanay kong imporma sa kanya. Dinig ko ang kanyang buntong hininga. Hala, sige, ipapasundo kita kay Damian. Bakit mo naman kasi pinauwi? Paninita ni Mama. Napailing na lang ako. I love her but sometimes I need to be alone. Hindi na, Ma. Hindi ako uuwi ngayon. Dito ako matutulog. Please, I need to be alone. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Sigurado ka ba, anak, na kaya mo? Paniniguradong tanong ni Mama. Opo, Ma. Kailangan kong mag-isip. Dinig kong buntong hininga niya. Agad ko nang pinatay ang tawag. Parang patang-pata ang katawan ko sa pakikipag-usap sa kanya. Kumuha ako ng mango juice at ininom yon. Pero pagsayad pa lang sa lalamunan ko parang hinahalukay ang aking sikmura. Napatakbo ako sa banyo at duwal ng duwal. Kahit mapait lang na likidong lumalabas sa bibig ko. Siguro dahil hindi ako kumain. Nang medyo okay ng aking pakiramdam agad akong tumawag sa isang pancake restaurant at magpa-deliver ng tuna and ham clubhouse. Makalipas ang halos 30 minutos dumating ang order ko. Katok sa opisina kong kumuha ng aking atensyon. Abala ako sa kakabrowse sa social media. Nang bumukas yun, ang gwapong mukha ni Leander ang nabungaran ko. What the hell is he doing here? Inangat niya ang paper bag at sinabayan niya yun ng ngiti. At lumabas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Abot din ang tuwa sa abuhin niyang mga mata. Tila ako na hipnotismo sa kagwapuhan na nasa harapan ko. Kara, you must be starving. Pukaw nito sa akin. Ha? Tila wala ako sa aking sarili. Kanina lang galit na galit ako. Ngayon naman para akong kinikilig sa harapan ng crush ko. Certified marupok, Kara. Come, you should eat. Hinila niya ako sa loob ng aking private room. Inilapag niya yung dala niyang pagkain sa center table. Pinaupo niya ako. Para akong tuod na sunod-sunuran lang sa gusto niya. Ang bango ng pagkain nakahain sa harapan ko. Nanubig ang aking bagang at nilantakan ng lahat ng pagkain. Steak with garlic and mushroom sauce. Tuna and ham clubhouse sandwich. Hindi ko na pinansin si Leander hanggang maubos kong dala niya. Hindi man lang ako nag-alok. Nang matapos akong kumain, nakaumang ang bottled water sa harapan ko. Marahas kong kinuha yun nang hindi man lang nag-thank you sa kanya. Umupo siya sa harapan ko. I think we should talk seriously. Malumanay na saad niya. Napataas ako ng kilay. About what, Leander? I'm not interested in whatever you are going to say again. As I told you before, the fact remains, you lied, betrayed me, and manipulated everything. So tell me, what more do I miss? He chuckles. Talaga lang ha? Na nagawa pa niyang tumawa after all the pain he caused me? You missed some, Kara. I made you come with me, like I lost track of it. Every time I made something special for you, I gave you butterflies in your stomach. I made you smile just because you were thinking about me. And the time we spent together. Lastly, I made you fall in love with me. Hard. Really hard. Sabay lapit niya sa gawi ko at agad niyang pinulupot ang kamay niya sa bewang ko. Nahigit ko ang aking paghinga. I miss this. Without warning, he claimed my lips gently and very passionately.